Okay, magandang gabi ulit. Ang topic ko po sa inyo sa ngayon ay si Robin Padilla pa rin. But this time, positive ako sa kanya. Ito po yung tungkol sa sinabi niya, nagpapanukala siya dito Senate hearing pa rin. Mayroon po siyang panukala na since malapit na po ang September 21, yung the day when President Ferdinand Marcos Sr. Declared martial law. Para po kay Senator Robin, dapat daw yung September 21 ay i-celebrate in a positive note, positive way. Na, syempre, galit na galit po yung isang, actually hindi lang pala isa, mga vloggers na anti-Marcos. Yung Dilawan, yung mga masama ang tingin kay dating Apulacay. Na para sa kanila, yung martial law daw ay yung Marcos regime ay yung martial law na yon, which took about 9 years. Yeah, 9 years. Kasi 1972 to 81. Ay, yun daw po ang pinakamadilim, the dark age daw ng Pilipinas. Well, that's according to them. Kanya-kanyang opinyon. Siyempre, para sa kanila, dahil mga pasaway sila, dark past yun, dark chapter of our history, Philippine history. Ewan ko ba sa kanila, hanggang sa ngayon, hindi pa rin talaga mabago yung paningin nila. Talagang sarado yung mga utak. Hindi nila maintindihan yung rason ni President Marcos kung bakit niya diniklara ang martial law. At para sa kanila, yung pag-declare ng martial law, yung martial law days was a dictatorship. Mga ano po bang pwede itawag sa kanila, mga misguided. Marami po dyan, mga magagaling na vloggers yan na ang iba nga fina-follow ko pa. Pero ako ay nadidisappoint at nalulungkot kapag natatapik nila yung tungkol sa kay Marcos Sr. At yun ang sinasabi nila, yung diktador, martial law, mamamatay tao, magnanakaw, binangkrap daw yung isang bansa, buong bansa. My goodness! How blind! How stupid! Opo, mga estupido po kayo. Sayang, hinahangaan ko pa naman ang mga ito minsan kapag ang topic nila Marcos, pinapanood ko dahil gusto ko malaman kung ano yung stand nila talaga. Kaya ako po masyado po akong nalulungkot para kay Apulacay. Kasi ako, buhay na ako noon. Alam ko kung paano yung buhay during the Marcos regime. Ayaw kong tawagin siyang martial law period. Para sa akin, ang tawag ko doon, Marcos regime. The Marcos era. Kahit nga yung kapatid ko
naging aktivista rin niya noon. Hanggang ngayon anti-Marcos din. Ay, ewan ko ba, matatalino naman. Ngayon, ang sabi po ang panukala ni Robin Padilla, hindi ko lang alam kung may sumang-ayon sa kanya, yan sa Senado. Pero para sa akin po, magandang panukala po yun. Sa lahat ng mga sinabi ni Robin Padilla dyan sa Senado, yun ang nagustuhan ko. Bravo yan, Robin. This time, okay ka sa akin. This time, matalino ka para sa akin. Pero para dun sa iba, lalo na yung mga makakaliwang grupo, mga insurrecto dyan, yung mga insurgents, ay ang tingin nila kay Robin Padilla ay kaistupidohan daw, napakalaking kabalbalan daw. At inaano pa niya yung kanyang mga viewers na kailangan sumang-ayon sa kanya. Well, sang-ayon naman talaga sa kanya yun kasi mga viewers niya yun eh. Kadalasan naman po kasi ang viewers ng vlogger, karamihan dyan likers. May bashers pero mas marami yung likers. Oh. Ang gusto pong mangyari ni Robin Padilla ay yung September 21 ay i-celebrate naman ng yung positibo. Gusto niyang gawin ang September 21 na celebration for the unsung heroes. At para pa sa kanya, para sa kanya, heroes, yung mga militar, noong panahon ng martial law, na nagpatupad nung batas militar. Sobrang ikinagalit po yun nung itong dilaw na makakaliwa na vlogger na ito. Well, hindi ko siya masisisi, yun ang tingin niya eh. Pero para sa akin, siya yung gunggong. According to Robin Padilla pa rin, which is correct, na yung dahilan, the very reason po kung bakit dineclare ang martial law, yun ay para iligtas ang bansa natin sa komunismo. Na pinagtawanan at ikinagalit nitong vlogger na insurgent. Ayaw niyang maniwala, keso hindi totoo. Hindi totoo na may komunista, na si Ninoy Aquino ay hindi komunista daw. Sus Maria Joseph naman. Ewan ko sa'yo, abogado ka pa naman. Ewan ko saan napupunta ang mga neurons ng mga to. Hanggang ngayon, baluktot pa rin po ang paniniwala. Congratulations sa Robin Padilla. This time, humanga ako sa iyo. Dahil yung paninindigan mo ay pareho ng sa akin. Well, dito lang. Tungkol sa September 21. Alam niyo, kailan kaya magigising itong mga natutulog na bulag na nagpapakabobo, nagpapakapabrainwash doon sa mga nagpakalat ng kasinungalingan. Hindi naman po si Marcos lang ang nagdesisyon ng martial law. Siya lang yung nag-anunsyo, siya yung nag-declare dahil siya yung Pangulo. Pero yung desisyon po yun, unang-una, ng Kongreso. Ito naturingan na abogado pa naman na vlogger na ito. Dapat sana alam niya kung ano ang pamamaraan ng pagdideklara ng ganito, like martial law. Mga importanteng declarations na makakaapekto sa buong bansa.
Hindi naman solong ideya ni Marcos yun. Sumangguni po siya sa Congress. At pinahintulutan ng Congress dahil alam nila na talagang ang lakas ng komunista noon. At kung hindi niya dineclare ang martial law, maaring komunista na tayo ngayon. Kaya dapat lang na gawing celebration of happiness yung September 21. Tama po doon si Robin Padilla. Magalit na kayo sa akin kung magagalit kayo. Sana nga i-push through yan, i-push yan ni Senator Robin. Mamahalin na kita. Kasi ganun din po ang gusto kong mangyari, na ang September 21 ay isang araw na dapat ipagbunyi. Dahil yun po ang araw na iniligtas ng ating Pangulo ang ating bansa laban sa communism. Tingnan mo, noong 1981, kung saan inilift na niya yung martial law, lumakas po ulit yung komunismo. Dito nga sa amin, no, that was around 1983. Kasi right after na martial law was lifted, nagkalat na uli yung mga aktivista, yung mga NPA, yung mga recruitments. Dito lang po sa barangay namin, halos 100% ng mga taga rito sa barangay, pati mga katabing barangay, mga rural areas po ang tinira nila. Majority po dito naging NPA. Kahit yung kapatid ko, yung mga pinsan ko, yung mga kaibigan ko, mga kapitbahay. Yung kapatid ko nga, yung kuya ko, naging teacher siya. Nagpapalaganap, nagtuturo. Yun, tumaas na yung rango niya. Nagtuturo siya ng komunismo. Doon sa kubo niya. At itong bahay namin, ginawang, how do you call it? Headquarters? Safe house? Dito sila na meeting place, yung bahay namin. Alam na alam po dito yun. Kaya takot na takot yung magulang ko. Dahil pag nalaman ng militar na nagkukup-kup sila ng NPA, siyempre dawit sila. Ayaw naman actually nung magulang ko, ayaw naman nila ng NPA. Dahil alam mo kung anong ginagawa nila? Puwersahan po yung pag-akyat nila sa bahay. Mababait naman at magagalang daw. Ang tawag pa nga sa kanila, nanay, tatay. Nay, tay, may bigas po kayo? May pagkain po kayo dyan? Uy, may bigas dyan, no? Magsaing kayo. Saing sila. Yung bigas ng magulang namin, pagkain ng magulang namin, sila ang umuubos. Mga ani, pagkain, mga saging, mga tanim ng tatay ko, bigas, lahat ng pagkain. Darating sila, may bagong pakiskis na bigas yung magulang ko for consumption nila. Sila, ibiruin mo, sila yung nagtanim, sila yung nag-ani, sila yung nagbilad, nagpagiling. Mga mahigit kalahating sakong bigas. Pangkonsumo nila for several months. Pag dumating po ang mga yun, 3 araw lang ubos. Umiiyak po yung nanay ko. Magbibilad na naman siya uli. Hindi mo pwedeng taguan. Hindi mo pwedeng tanggihan. Kailangan makisama ka. Kung hindi, wala silang magawa. Sige lang.
bait-baitan na lang sila. Minsan nga umuwi kami dito, nagbakasyon kami. Galing Maynila, akala kasi ng mga taga rito sa amin, marami kaming pera. Ngayon, ewan ko ba dun sa kapatid ko kasi kinabukasan, madaling araw na pabalik na kaming Maynila, biglang mayroon doon sa kusina, sa mesa namin na mga nakasuot military uniform at saka yung mga baril nilang mahahaba, inilagay doon sa ibabaw ng lamesa. Dinatakot kami, ano ba ito? Hindi namin ano to, kuya? Ay, ano niya? Sila yung nagbantay sa inyo kasi may gustong magnakaw dito sa atin dahil akala marami kayong pera. Mga bakasyonistang galing Manila, akala marami kaming pera. Kaya binantayan daw kami, binabantayan kami. Nga 1 week yata kaming nagbakasyon. 1 week pala silang nandun sa paligid ng bahay namin. Gabi, nandun pala sila. Dumarating sila doon ng mga 9 o'clock. Tapos magsisialis ng madaling araw. Hindi sila nagpapaabot ng liwanag. Uuwi na doon sa kagubatan. Wala kaming kaalam-alam. Mayroon palang mga NPA doon sa paligid ng bahay namin. Ginugwardyahan daw kami. And then they were expecting na magbibigay kami ng something. Aba, malay ko ba? Wala kaming binigay. Hindi naman sila naghingi pero nagparinig. Hindi naman namin alam na ganun ang kalakaran. Babantayan ka. Pagkatapos magbibigay ka pala ng something, amount, or anything. Wala kang binigay. Ganun po kalakas noon ng NPA nung nawala ang martial law. Kaya ako, at yung mga sinasabi ni Robin Padilla na yung mga sundalo na nagsilbi noong martial law na dapat daw parangalan na ikinagalit ng gusto nitong mga insurektong dilawang vloggers. Sa totoo lang, di ba sila naman talaga yung nagpatupad? At marami silang nagbuwis buhay din sila dahil marami nga pong mga NPA. Yun po ang nilalabanan nila. Mga NPA po nilabanan nila. Nang re-raid sila di syempre yung NPA lumalaban. Paano hindi mo tawaging mga heroes din ang mga yun? Niligtas po nila ng mga militar yung bansa natin from communism. Kaya dapat lang po itong panukalang ito ni Robin Padilla. Pwede ba? Robin, this time, I salute you. Sana nga matuloy yan. Pero, mayroon tayong naririnig na by September 21 daw, kailan yun? Next week. Today is, next week. Kasi bukas 14. At bibiyahe ako bukas puntang Manila para magpagamot. Magkakaroon daw ng people power. Let's see. People power kayo dyan. Gusto patalsikin si BBM. Yun ang pa-birthday nila kay BBM. Birthday pa naman ngayon. Happy birthday, Apo BBM. Ngayon, so yun lang po ang gusto kong iparating sa inyo na, syempre, kahit si Robin galit na galit ako dun sa mga ilang videos ko tungkol sa kanya kasi nagkakalat naman talaga sa kanya. Pero sa pagkakataong ito po, maganda po, Senator Robin Padilla, itong panukalan yung ito. Sige, I support you. Nasa likod nyo ako dyan. Okay sa akin yan. Thank you. Buti naman naisip nyo yan. Kaya lang, Senator Robin,
bakit pinabayaan nyo na yung Sabak Lane? Nung unang ano niya, yun ang kauna-unahan yung tinalakay dyan. Akala ko tuloy-tuloy yung ipaglalaban nyo. Nasaan na yun? Pero sige, sa ibang video na yun. This time, positive ka sa akin. Thank you for your panukala. Okay ako dyan. So mga kababayan, hanggang dito na lamang. Yun lang po gusto kong iparating sa inyo. Ewan ko kung yung mga manonood sa akin sasang-ayon. Nasa inyo po yan. Pero ako, sang-ayon po ako. Dahil yung martial law po para sa akin was the safest, secured chapter in my lifetime. Kasi nandito tayo sa lifetime na ito. So maraming salamat po sa panunood at see you in my future vlogs. Thank you and peace.